Okay, update tayo sa BTC. Ang tagal ko na din na-check ng BTC ulit. At tinatamad rin ako magtrabaho, so medyo pampatanggal umay sa trabaho rin. So, perfect time na mag-update na rin ako siguro. So, si BTC, nakalimutan ko na kung ano yung last update natin, no? Ah, parang parang magkakaroon ata ng potential dump after dito sa point na to. Nagkaroon nga ata siya ng dump pero nag-isa pa ng wave, no? Kasi ang basa ata natin dito last time may potential 5 waves na to. Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 pero parang masyado siyang maiksi. Parang siyang masyadong maiksi kumpara sa pagbagsak na to, no? Or masyadong mabilis pala, masyadong mabilis kumbaga. So, may possibility na, ayun nga, no, parang napag-usapan ko rin na possible pang mag-higher high, no, dito sa point na to, na hindi exactly na-reach natin tong point na to. Tignan lang natin actually, ah. So, dapat mga around 0.5 or 0.618 to. So, meron tayong potential reason bakit pwede siya mag-reject. Oh, so, possible naman, no, pero makikita natin, naglamag pa siya ng 618, no. So, ang ideal scenario dito magkaroon siya ng 5 waves up or sabihin natin ABC lang, ABC, tapos rejection. Kaso nagkaroon siya ng breakout, no, sa 618. Breakout, retest ng support, then pump, no. So maganda ang kinalabasan na result, no. Kahit tignan natin sa RSI natin no, parang flat yung ano natin, no, yung RSI natin dito at 70 RSI. So meron tayong valid reason para maging slightly bearish dito. Slightly bearish. So bumagsak siya ng onte, and then nag-pump, no? So dito sa point na to ngayon, parang gumagawa lang to ng correction sa itsura niya. So may possibility of isa pang move to the upside. Pwede ring no, ABC correction din to. Na ganito. Na pwedeng dito na natapos ang wave at dito mag-umpisa ang A, B, or baka pwedeng higher pa na onte, B, C correction, na siguro hindi ganun katagalan na ABC correction to, at baka hindi niya na ma-visit tong mga 50k region. May possibility na hindi niya na ma-visit, pero meron tayong mga bearish divergence na pinapakita dito. Bearish divergence at medyo longer time frame to, so medyo higher probability na possible mangyari. Kung ganito ang ABC correction na expanded flat, meron tayong higher high na maliit at sumunod na lower low dito, no? O possible kung ganun man ang mangyayari, no? So double check lang natin. So mga 1.272 ang max madalas sa target niyan ng B wave. Kaya zoom in tayo para ma-pinpoint natin. Mula dito hanggang dito. O possible pang umangat to, no? Possible pang umangat. So ang kalalabasan, ayun nga, tama, no? Parang natatanda ko mga 120k ang potential bull target ng move na to. Pwede ring no? Pwede ring fifth wave rin to. Pwedeng B wave. Hindi natin sure. Kung titingnan natin yung structure ng pump na to, mukhang no? Mukhang dalawang wave pa lang to sa longer time frame na 1, 2. So, ando dun yung isa pang probability na mag-aaroon pa tayo ng possible mga 170k, no? Possible pa yan, 170k kung bullish, no? Kasi pwede natin mabasa to as first wave, second wave. Meron akong ad block, sorry. Tapos meron tayong 3, 4, at 5 na papunta pang 170k area. No, actually baka masyado na malaki tong mga ganyan siguro ang itsura. Possible. Hindi natin sure. Sa ngayon, tignan natin ang RSI. Nasa below 50 RSI tayo. Punta tayo ng 1 week. Goods pa ang RSI sa 1 week, no? Pero meron tayong bearish divergence. So, medyo hindi natin sure kung gusto ba natin makitang meron tayong bearish divergence dito. Na ganyan. Kasi nagano to, no? Nag-push down to.
Tingnan natin kung meron tayong hidden bullish divergence sa daily. Wala. So, ang itsura dapat ng bullish, hidden bullish, dapat medyo meron tayong lower low dito. Pero to, higher low dapat. Na ganyan. Kaso wala. So, madalas yun, continuation ng trend yon na pag may hidden bullish. So, paano kaya to, no? Meron tayong potential ABC dito na mukha tong 535. Na meron tayong A, B, C finish potentially. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Tapos meron tayong 1, 2, 3 kung saan man to, 3, 4, 5 siguro ganyan. Hindi ko alam no? Pero may potential na may 535 tayo dito. Actually baka dito no, na 1, 2 kasi meron tayong wick down dito, so nagpump lang ulit. 1, 2, 3, 4 then 5 na C wave siguro. Hindi ko sure. Pero sa nakikita ko parang ayun yung pinaka ganun na itsura kasi ano to no, overlapping din to. So example ito no, overlap tong wave 4 na to kasi ganitong bilang nito sa A wave. 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 1, meron tayong 4, tapos ito yung 5, no? So, nag-overlap to, hindi nagbibigay ng malaking indication na super bearish na move tong galaw na to. So, mas likely na corrective move to kapag meron tayong nakikitang overlaps. No? Hindi siya impulsive, kumbaga, sa na reversal, kumbaga. So, mukha siyang corrective move sa ngayon, no? So, ito yung isa sa mga major correction ng move na to, no? Ng move na to sa nakikita ko. So, medyo mataas pa rin yung probability na pwede pa rin tayo mag-ATH pa na mag-ATH, no? Hanggang sa 170. So, hanggang 170 yung yung primary target. Isa pang target dito yung 120k. Na 120k at yung 170k. So, saan ko nakuha yun? Pakita lang natin mabilis. Kung tama ba yung natatandaan ko. Taga lang ha. So, meron punta tayo ng weekly kasi di ko na ma-zoom out. Meron tayong bull cycle dito. 1, 2, 3, 4, 5. Sabihin natin panibagong cycle to. Sabihin natin first wave ng mas malaking 5 waves to the upside. Dapat ang start ng galaw nito or ng retracement nito ng fib retracement na extension na may extension mula dito sa taas ng fifth wave na to. Ganda to. 1, 2, 3, 4, 5 at potential meron tayong A, B, C dito mula dito sa taas hanggang dito sa ilalim. Madalas ang target nyan sa first wave itong dalawang to, no? Itong 100k area na to hanggang dito sa 173k area na to, no? So ito yung madalas sa target 1.272 hanggang 1.618. So meron tayo dito banda sa 130k siguro. So itong zone na to, no? Itong zone na to, meron tayong good sign dito na nag-breakout tayo pero ni-retest ito, no? Breakout, ni-retest. So may chance na mag-pump pa to. Okay? So kung titignan natin to sa shorter time frame siguro, tingnan natin ha. So meron tayong 1, 2, 3, 4. O bakit to ba yung 3, no? Parang masyadong extended tong move na to. Kung meron tayong 1, 2 dito, dapat ito yung 3. Sorry, teka lang alisin ko nga muna yung ad block ko. Ayan, alisin ko muna yung ad block ko. Nanggugulo si TradingView. Kung dito si 3, ito si 4, ito si 5, magbe-make sense na meron tayong B wave dito. Na ganito, no? Meron tayong A, B, C na hindi nababagsak below 50k siguro. Kasi pag magsak ng below 50k, medyo tataas yung probability na magkakaroon pa tayo ng ibang klaseng medyo malabong mangyari yung ganong klaseng kalaking dump. Ganong klaseng kalaking dump.
maximum nun hanggang dito lang. And hanggang dito lang dapat ang maximum niyan. Pero pag lumagpas pa ng 50k, medyo 50k pag lumagpas, expect natin ang next target 30k area. Kasi makikita natin kung ganun ang itsura niya, kung sabihin natin A, B, C correction to dito, makikita natin hindi siya actually lumagpas ng first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave, or sabihin natin first wave, second wave, third wave, fourth wave. Kung sabihin natin fourth wave to, hindi siya lumagpas ng first wave, no? So, same dito, kung ito ang first wave, hindi dapat lalagpas ang bagsak nito ng 30 something K, no? Hindi dapat lalagpas. So, medyo malabong makabalik pa to ng ng 30k area. So, 50k mas gusto natin hindi bumalik below 50k to. Kasi 50% yun, na drop from 100k. Malaking dump yun. So, etong extension na to, medyo tumataas yung probability na ABC na to, na may paparating. Pero di natin sure, kasi meron din tayo nakikita ang potential na extension pa hanggang dito sa 1.618. So, may possibility na ang move nito ay ganito. Meron tayong first wave dito. Sabihin natin, baka dito yung first wave, second wave, at possibly ito yung third wave, fourth wave, at meron tayong fifth wave pa dito. At kung ganito ang itsura, dapat ang bilang nito ay parang ganito sa third wave. Sabihin natin na dito 1, 2. Kaso parang bawal ata ito, no? Naka-logarithmic chart tayo. Parang bawal, no? Baka dito yung first wave, may leading diagonal of some sort. No, ganito, no? Parang ganito ang itsura. 1, 2, 3, 4, 5. Kaso masyado maliit tong one, no? Para masabi natin, ganun ba yung move ng third wave na to? So, hindi tayo 100% sure, pero alam natin na medyo papalapit na ang katapusan ng nito. Ang move na bullish na to. Hindi lang natin alam kung saan siya matatapos, no? So, possible nasa mga area na siya sa early area siya ng pwedeng matapos na ang bull market ng BTC. Hindi ko masasabing bull market ng buong crypto kasi titignan natin sa altcoins, actually wala pa rin siyang move, no? So, madalas ang only reason lang na mahina ang alts, meron tayong first wave dito, or sabihin natin, which is sa tingin ko parang malabong mangyari. Pero dati kong ang tawag dito? Dati kong prediction na baka itong mga pump na to kino-correct na at kakaibang correction ang makikita natin. Pero hindi ko sure na ganyan. Kaya dito hanggang dito. So, yung nasabi ko na ABC correction na expanded flat, madalas 1.272 ang target nun. Possible na meron tayong A wave, B wave, tapos higher low dito, C wave, tapos dun pala magkakaroon ng bull cycle at dun papasok yung mga alts. So, dun possibility na mag-pump si alts pa lang after na itong. So, ganun din pala, kung sabihin natin magdadump to, sabihin natin higher low na running flat correction. Kasi ang running flat correction ganito, no? Meron tayong horizontal, meron tayong pump. Ganyan. Magdadump. Tapos magkakaroon siya ng magpa-pump, tapos magkakaroon siya ng correction ng A wave, tapos B wave na higher high. Tinanggal ko niya ad block ko. Tapos magkakaroon siya ng higher low na C wave. Then tsaka siya magpa-pump. So, para siyang ganito, no? Na pa-diagonal na ganyan. So, may mga ganong klaseng correction. Bihira nga lang mangyari yun. Lalo na hindi natin nakita to sa history ni BTC. Nakita ba natin? Sa longer time frame, no, ni BTC, parang hindi pa natin nakita ata. Wala, no? Pero sa mga shorter time frame, meron yan. Sabihin natin sa daily, baka meron. Kahit sa daily, medyo bihira mangyayari to, no?
Ah, kung may makita man tayo na running flat, eh baka sa mga mas shorter time frame pa. Ito, example, no, meron tayong maliit na correction dito. Expanded naman to. Now, pump, A, B, C, higher high, lower low, pump. No? So, madalas yung mga expanded flat nagtitake ng liquidity yan. Take liquidity dito sa taas, take liquidity dito sa ilalim, then pump. Wala tayong makitang... So, ito baka example to, no? Ng running flat correction. So, meron tayong parang ganito. Ganyan. Makikita natin kung saan siya co-correct or mag-bounce. So, meron tayong some sort of ilalim dito siguro. Parang ganyan. Tapos, meron tayong ABC. Meron tayong A wave, B wave, C wave, pump. Makikita natin yung yung diagonal niya. Ganyan, no? Possibly baka ganyan yung diagonal niyan. Hanggang sa mag-breakout siya, no? So makikita natin yung yung corrective move, then pump, retest, pump, labasan. So eto, makikita natin pala yung parang meron tayong some sort of 5 waves dito. Meron tayong 1, 2, 3, 4, and then 5. Ganyan. Tapos correction na naman. Or sabihin natin, baka dito yung medyo mahirap ang makita natin ng lahat ng wave counts nito. Pwedeng dito yung 5, no? Kasi napakaliit nito. So, meron tayong ABC ulit dito na expanded correction, expanded flat, then pump ulit. Sa nakikita ko ngayon, medyo di pa natin masasabi, pero sa ngayon hanggat nasa above tayo ng 98k. No, hanggat nasa above tayo ng 98k area, marami pa tayong chance mag-pump. Kaso medyo may problema rin sa mundo rin, parang may panibagong war na naman, no? So mahirap masabi. Tingnan natin si DXY saglit. Ang dami ko palang drawing dito, no? Pero andi dito pa rin yung dati kong drawing na corrective move. Ano na nangyari dito? Na-reach niya na ang 1.272. So, alisin ko lang tong mga malilit na to. Sa tingin ko, nagtitrade ako dati nito last time. Or check ko lang yun, yung ginagawa ni DXY. So, mula dito hanggang... Ba't andi dito siya, no? Dapat mula dito, no? Kasi ito yung ito yung A wave. Ang tama, ito yung A wave, ito yung B wave. At potentially meron tayong C wave dito. So, malapit na siya sa 1.272. Madalas ang ending ng C wave ng ganito 1.272 minimum hanggang 1.618. So, potentially nasa pares na area si DXY at si BTC ng 1.272. Hindi meaning na na-reach ni DXY 1.272 magpa-pump na to. Possible pang magdump pa tayo isa pang beses hanggang dito. Tsaka pa lang magpa-pump at tsaka lang magdadump si BTC. So, andun pa rin yung yung probability ni BTC umabot na 1.618, which is around 170k, no? So, itong area na to in terms of BTC baka mga bandang 120k, no? Kumbaga. Pero meron tayong signs of na meron tayong corrective move kay DXY. Tingnan natin si SPX. Si SPX nagpapampa ulit, no? So, ito bang dump na to fake out? No, hindi natin masabi. So, ang expect ko dito mag-reject, no? Pero hindi siya nag-reject. So, ang ginawa niya, corrective move. Na ganito. 1, 2, 3. At potentially magkaroon pa siya. Kasi to, no? Na-break niya rin to, no? Which is change of character yun. So, meron tayong slightly bigger chance of bear market. Lalo na ganito kalaki yung downfall na ito. Yung waterfalls niya. So, na-retrieve niya. Lalo na nalagpasan niya si 0.88.
So, medyo hindi natin sure kung anong galawan ni SPX ngayon. Teka. So, masyadong malaki ano dito, no? Kung meron pa isa pang one last push up to. So, ito, example lang no, running flat. Meron tayong 1, A, B, C. Tapos pump ulit. Tapos ito yung, siguro, di ko sure kung anong type of ABC correction to. Ito yung COVID dump no? So, baka meron pa tayong ending diagonal ata dito. Baka nito. Baka magkaroon tayo ng some sort of rising wedge na ganyan. So, meron tayo 1, 2, potential 3, potential 4. Tapos meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, madalas ang fifth wave 1.272. So, may possibility pa pala, no? Kung nagbago yung, yung structure niya sa galaw na to. Kasi to, no? Nag-overlap to dito. Pero nagpa-pump siya. Ibig sabihin, meron chance to na ending diagonal ang ginagawa. No? Madalas ang ending diagonal overlapping. No? Meron tayong nakitang overlap dito, meron tayong nakita overlap niya ito. So, parang kompleto bang to? Kompletong 5 waves ba tong galaw na to? Ito parang medyo no? Medyo puro overlaps. Magpa-pump overlaps na naman to dito sa mga previous highs niya, which is hindi siya ganun ka-impulsive. At meaning din, kung hindi siya ganun ka-impulsive, meron siyang chance maging ending diagonal. So ang galaw nito possible hanggang dito na lang sa mga point na to. So ganun pa rin na pala naman May chance pa rin mag-pump si SPX pati si BTC sa mga final pushes to the upside niya. Pero fifth wave na siya, no? Yung mga malalaking anong tawag dito? Kilalang mga traders na renowned talaga, madalas sa third wave lumalabas. So dito sila madalas lumalabas, no? Kunwari si Warren Buffett lumabas na dito sa third wave kasi meron laging probability ang third wave maging maging some sort of, or dito ba or dito, nakalimutan ko no? Ay, parang dito ata no? Tama, dito banda na lumabas, or dito ba, o basta dito sa area na to lumabas si Warren Buffett kasi madalas yung third wave possibly C wave na rin, no? Kaso malaban naman maging C wave to kasi parang ATH ata to, no? ATH to, no? Pero hindi niya nire-risk yung fourth tsaka fifth pa kasi yung fifth wave mahina na lang kumpara sa third wave. Makikita natin yung third wave malaki-laki. Ito yung pinakamalaking move, no? Ito ba yung ito ba yung, teka, ang dami kasi pwedeng basa dito pwedeng ganyan, dito pa lang yung fourth wave at ito pa lang yung fifth wave, no? Possible na ganyan na rin ang galaw. At ito black swan lang talaga kaya siya ang fourth wave, no? Possible din na ABC to, ABC tapos fifth wave ng third wave, no? Ito. So ganito ang itsura, no? Para tayong some sort of 1, 2, 3. Sorry. Ulitin natin Para tayong 1, 2, 3, 4, 5 na move. Ganyan, no? Possible din yan. So anyway, masasabi ko ang crypto sa ngayon, no, medyo mahina ang alts pa rin. So si Sonic, si FTM, tingnan natin si Ethereum siguro. Teka, last na to tapos end ko na yung video. Ethereum nasa bandang above 50% siya ng last recovery niya. I mean last dump niya, no? So dump, recover, dump, tapos yung recovery niya nasa bandang 50% nitong dump na to. Medyo above ng slight correction na to, no? So hindi siya no? Si BTC hindi dito na sa bandang taas, no? Dito sa bandang taas. Titingnan natin si Solana ba, nag-ATH na ba ulit? Solana. Nasaan na si Solana? Sol USDT. Karoon siya ng slight ATH.
Pero ever since hindi pa siya nakaka-recover at parang meron pa siyang ano no, head and shoulders pattern na slanting to the downside pa. Madalas sa pag slanting to the downside hindi maganda 'yon. So meron tayong shoulder, head, potential shoulder to at ganyan. Tapos meron tayong konting recovery hanggang sa mag-breakdown. Madalas ganun ang itsura. Hindi ko sure pero pwede rin ano to no, yung sinasabi ko nga na ABC correction na medyo mataas na 80H. Pwedeng flat lang to no, flat na ganyan. Ano lang na-liquidate lang yung mga nag-short dito siguro ng wick na to, ganyan. Then dump ulit papunta dito sa ilalim para i-liquidate ng konti, then pump ulit no. Possible na ganun na mangyari. Ano pa ba? Dito pa ba yung mga iba pang data? Unemployment level. Nabura ko ata yung ano niya no, yung parang merong ata to. Teka, tingnan natin sa iba kung meron pa ba tayong makikita. Total 3. Total ano ba to? Total 2 pala. Total 3 dapat. Total 3. Ganun pa rin. Nag double tap lang si total 3. Pero di siya actually nag 80H. Actually, hindi, ito yung last na 80H, tapos ito yung big dump. Tama. Tapos nag double tap lang siya dito. Ano pa ba? Interest rate bumabagsak pero medyo mabagal pa. Meron pa tayo kay Sam Rule. 0.27 bumababa siya, so medyo maganda to no. So madalas yung recession indicator nakita natin sa yellow. Ito no. So ito may recession. Itong dalawang to may recession. Ito hindi pa natin confirm kung may recession no. Slightly lumagpas lang na onte. Then bumalik lang ulit sa dati. Bago tayo mag-breakout. So possibly kaya tayo nagpapump pa rin kasi di pa rin confirm ang recession kung meron man no. Pero yun nga, meron tayong mga parang ongoing wars na mukhang naging maganda pa rin in the end kasi sa recent news na alam ko si Iran at Israel nagkaroon ng war mga 12 days ago. So binomba ni Amerika yung mga nuclear power plant ni Iran dito sa area na to last mga 1 to 2 days ago. Nag-dump siya. Tapos nagkaroon ng ngayong araw lang nagkaroon ng news na nagkaroon ng ceasefire. Kaya siya nag-pump dito no ngayong araw. No? Ceasefire. So gusto ng mga tao talaga ng peaceful times no. So makikita natin doon din tayo nagpa-pump. Doon din tayo nagda-dump ng medyo pag sa mga delikadong area na talaga no. Baka magkaroon ng world war or ewan ko man kung ano mangyari, pero mahirap i-trade to kasi no, walang galaw si alts. Nagpapakita ng weakness si alts. At ang gumagalaw lang si BTC, no? Kung titingnan natin si BTC dominance. Hindi ko masyado medyo bago to no, medyo bago na si BTC lang madalas ang gumagalaw or like for ilang years lang si BTC lang yung talagang may galaw. Madalas medyo may sumasabay at least ng onte si alts. Kaso no, so medyo malayo yung discrepancy niya. No? So BTC dominance naka-reach ng 66% area tapos mabalik na naman siya. So may expect dapat natin dito kapag mabagsak to dapat nagpa-pump rin si alts, pero parang sakto-sakto lang yung galaw ni alts. Ito example no. Medyo malaking dump to no, pero parang wala atang galaw si alts dito. So dominant pa rin si BTC sa cryptocurrency no.
sa lahat ng mga crypto coins, kumbaga. So, may expect natin si BTC pa rin ang gagalaw. For hindi natin alam kung kailan, pero mahaba to, no? Oh, sorry. Pakahaba na ito, no? Simula dito sa consolidation na to, ay puro pump ang dominance. So, puro si BTC lang ang gusto i-trade. So, meron pa tayong ganyan na puro si BTC lang. Ito siguro, no? Medyo maiksi lang to. One day, one year lang to. Mga more than 1 year. Ito, mula dito, 2022, 2025 na. 3 years. Ang tagal, no? So, may expect natin talaga, ito, puro altcoins to. Puro altcoins. Ito, puro si BTC. Tapos, puro altcoins. Tapos, konti kay BTC. Tapos, puro altcoins ulit. Puro altcoins hanggang sa bear market. Lahat ng cryptocurrencies bagsak dito sa mga area na to. O hanggang ito pala simula no, mga bandang December ng 2021 dito. Na tipong walang gusto mag-trade masyado ng crypto. Ito puro BTC na lang talaga to, no. Hindi man lang nagpakita ng pump or dump kay alts, no. So first time na may experience natin to na napakatagal na dominance ni BTC, 3 years. So tingin ko, kasi wala rin naman tayo makita ng data dito, no? Kapag flat na ganito, pantay-pantay most likely yan na puro BTC altcoins ang kakalabasan dyan. Pag mabagsak si BTC, puro altcoins ang galaw. Mabagsak si BTC, dominance, medyo malakas si altcoins dyan. At wala na tayo nakita ang malakas na altcoins. Siguro maliban na lang dito siguro kung meron man. Pero wala. Almost walang nag-ATH na alts, kumbaga. Medyo bilang lang, no? So, ayun lang ang update natin. Hindi ganun ka-exciting ang bull market na to kung may bull market man tayo. So, dati ko pang nasabi na kung magpapump man si BTC ng maaga. Kasi ang gusto ko talaga mangyari dati, no? Or ang mas healthy na gawin ni BTC i-dump na dito. Yan. Na meron tayong A, B, C dito, tsaka lang mag-pump ng panibagong cycle. Pero nasabi ko yun sa mga previous, siguro mga 1 year ago pa, dapat kung magpa-pump man si BTC dito, expect natin baka masyadong maaga at walang galaw si alts. So mukhang nangyari nga naman, no? Pero yung problema ko dun masyado naman akong bearish ang kinalabasan, no? So puro bearish tayo dito. Yan. Hanggang sa na-break natin dito, tsaka pa lang ako naging bullish. Yan. Tapos medyo hindi na ako masyadong nag-update kasi alam kong ang galaw na ito, medyo magtatagal pa tayo sa taas na ito. Lalo na sa ATH na ito, no? Medyo matagal to. Yan. Matagal. Tapos retest. Medyo matagal yan. Tapos ito na naman yung retest na naman, no? So matagal ulit to. May expect natin, no? So walang masyadong galaw. Kumbaga, medyo maraming sideways. Tapos mabilis ang galaw. Maraming sideways, mabilis ang galaw. Ayan, maraming sideways, mabilis ang galaw, maraming sideways. At walang galaw si alts. So, hindi ko masyado ma-recommend na mag-trade kay alts. Kumbaga, kung magkaroon tayo na decisive move na natapos na ang bull market ni BTC, baka magkaroon tayo ng alt season doon ng saglitan. Madalas ang alt season umaabot ng 3 months lang na magkaroon siya ng pump dito at biglang babagsak na matindi si BTC dominance. Sabihin natin, so makaabot tayo, sabihin natin ng at least 120k. Tapos pag-consolidate lang tayo dito ng napakatagal, biglang magdadump si BTC. Etong area na to bumabagsak si BTC dominance. Most likely kay alts malakas na pump yun. Okay? Pero hindi pa natin nakikita, no? So, ayun lang siguro update natin. Wala tayong masasabing sure. Kasi ang global health na kung pag-iisipan natin, global economy, global status, kung ano man ang environment, ganon. Medyo parang kakaiba, hindi natin masabing healthy. Kasi meron tayong potential war kung magkaroon man, pero nagkaroon tayo ng peace treaty dito. So
malabo na parang magkakaroon ng war bigla. Tapos parang ano lang, parang 2 days ago lang biglang ansaklap mukhang magkakaroon ng world war, pero biglang naging peaceful. So mahirap masabi, no? So kaya nagbabalimbing si BTC dito, no, last 2 days. Ito, no. Na itong malaking dump na to biglang malaking week down na to. Tapos pump dito sa point na to kasi nagkaroon ng news na may ceasefire. So may possibility na mag-push up pa to kung magstay stable ang mundo, sabihin natin. Kung ano man mangyaring kakaiba, kailangan ready tayo. Masasabi ko sa bull market ng alts, kung makita ko agad, update agad natin yon. Pero sa ngayon wala pa rin ako makita, no? So parang ito yung pinakamahinang bull market sa nakita ko kay BTC. Kasi dito pa lang sa point na to, dito sa mga point na to, pa ATH na rin si alts. Si alts dito na rin sa mga area na to. Yan, dito na rin. Tapos yung labagpas to, matindi rin yung lagpas niya, no, ni alts. Ito wala, no. ATH talaga, pero wala talagang galaw si alts, no. So kakaiba. Hindi ko masabi at napakahaba nitong parang dragged out na bull market. Masyadong dragged out to, no? Or masyadong pahaba, hindi pataas. Pataba, kumbaga. Kumbaga, ang itsura niya, imbis na matangkad at skinny, ang kinakalabasan, mataba at short, no? Parang ganito itsura, no? Parang ganyan ang itsura niya, imbis na ganito. Saan yun? Imbis na parang paganyan ang itsura, no? So, medyo hindi natin masasabi kung anong gagawin ni alts dito sa galaw ni BTC. Pero alam natin na hindi pa oras ni alts. Kasi sa BTC dominance, oras pa rin ni BTC. At napakatagal ni Lolo BTC gumalaw, no? So, ayun lang siguro update natin. Ingat-ingat lang tayo kung magta-trade tayo. Kasi, ang volatility sa ngayon, sa tingin ko dependent sa sa news sa mundo sa ngayon, no. Like ito, no, like ito, nagkaroon lang ng galaw tong mga to ng medyo malakihan sa mga news sa US at kung saan iba pang mga parte ng mundo na may potential war or potential peace kung ano mang ginagawa, no. So ay lang, ingat sa trades at GG's boys.